Dakilang Diyos, aming Panginoon, ipinagpapasalamat po namin ang araw po ito, Ama, sa pagkakaloob niyo po sa amin ng panibagong buhay at kalakasan. Ama, maraming salamat po, Lord. Kulang ang aming mga inawit upang ikaw ay aming mapapurihan sapagkat napakadakila niyo, Panginoon. Wala kayong katulad, kayo ang nag-iisang Diyos, aming Panginoon, na siyang naglikha sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At sa mga oras pong ito, Ama, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon o Diyos, na nagmumula sa banal na Espiritu. At tunay, Panginoon, ako itago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw po ang mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat, Father God. Wini-welcome po namin ang banal na Espiritu, ang kumilos po sa amin at sinasaway po namin ang panggugulo ni Satanas. Di po namin siya pinapayagan sa lugar pong ito, Ama, kundi pinapayagan lamang po namin dito ang iyong kapangyarihan, ang karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Pinabalik po namin sa inyo pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagdakila tayo sa inyo po lamang, sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, kaysa ng Santo ang Espiritu. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Good morning po. Welcome po sa aking former high school advisor, si Ma'am Josie. Ma'am, welcome po. Para ako nasa high school ngayon, kinakabahan tuloy ako. Back to high school life. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Ano po? Sapagkat ang Panginoon po na ating sinasamba rito ay ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. No? Hindi po tayo religion. It's all about Jesus Christ, our Savior. Amen. Kung kayo pa'y mabanal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians 12:27. Sabi po dito, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo, bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan ko pong kabahagi ka. No? Ang bawat isang mananampalataya po ay bahagi ng isang iglesia na siyang katawan ni Kristo. No? Pag sinabi pong church, hindi po itong building. Hindi itong building, kundi pag sinabing church, ito po ay kalipunan ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. At bilang kabahagi, mayroon po tayong ginagampanang tungkulin sa Diyos mismo. At siya po ang nag-utos nito. Dapat po natin itong isagawa. Lahat po tayo ay inaasahang maglilingkod sa kinabibilangan nating iglesia. Nang ating pong tinanggap si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas, kasabay nito na tayo ay gagawa ng paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi po utos ng mga pastor, hindi po ito utos ng sino mang leader, dahil sila man po o kami man po ay mga lingkod din ng Panginoon. Kundi ang paglilingkod po, it's a mandate from God, no? Na ating Panginoon, siya ang ulo ng iglesia, ang ating Panginoong Hesukristo. Magkakaiba man ang ating pagkakatawag, no? Magkakaiba man tayo ng tungkulin, magkakaiba man tayo ng panahon, kalagayan, at mayroon tayo, subalit tayo ay kabilang sa iisang katawan ni Kristo. Gaya ng mga sangkap ng katawan, no? Hindi pare-pareho, mayroon tayong kamay, may paa, pero lahat yan may kanya-kanyang function, pero it belongs to one body. No? Hindi po pwedeng yung kamay, hiwalay ako sa paa. Hindi ko kailangan ng paa. No? Pero tayo po ay katulad ng iglesia. Bagamat iba-iba po tayo ng pagkakatawag, kami ni Pastor Olan ay pastor, at ang bawat isa sa inyo may pagkakatawag sa inyo at kabahagi kayo sa iglesia. No? Lahat tayo bilang mga mananampalataya na bahagi ng katawan ni Kristo ay kailangang makiisa at tumulong sa ikalalago ng katawang kinabibilangan natin. Kaya nga upang maipakita natin na tayo'y tunay na kabahagi ng kanyang katawan, ay kinakailangan nating ganapin ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon bilang kabahagi ng ating pong iglesyang kinabibilangan. Ano ba ang itinalaga sa atin ng Diyos bilang kabahagi ng iglesia na dapat nating isagawa? Ano po ba? Una po na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon, itinalaga ang bawat mananampalataya bilang kabahagi ng iglesia na humayo
ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at magdisipulo. Hindi lang humayo, kundi alagaan natin yung ating pong mga inakay sa Panginoon. Sabi po ng Matthew 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang nag-uutos po nito ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Hindi po ito mula sa aming mga bibig nang sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, humayo kayo. Ito pong paghayo na to, hindi lamang po ibinigay sa mga pastors, kundi lahat po ng ito, ang paghayo po, ang pag-share ng magandang balita, ng pagliligtas ng ating Panginoon, ay ibinigay sa lahat ng tao na may pagkakakilala at may relasyon sa ating Panginoon. Noong panahon po ni Kristo, ang paghayo po ay kanyang itinalaga sa mga disciple. Subalit po sa kapanahunan po ng early Christians, na hindi lamang po sa mga apostol, ipinautos ng Panginoon ng pagpapahayag, kundi sa lahat ng mga mananampalataya, katulad ko, katulad mo, hindi lang tayo nakaupo sa isang iglesyang kinabibilangan natin, kundi bilang isang iglesia, kabahagi ka para ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi po ng Acts 8:4, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Napakaliwanag po, di po ba, na hindi lamang yung mga apostol, hindi lamang yung mga pastor, hindi lamang yung mga leaders, kundi ang sabi diyan, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. No? Kahit nagkakaroon po ng pag-uusig sa kanila, nagkawatak-watak yung early Christians, yung mga kapatid natin during the time of Paul, no? Nagkawatak-watak sila. Subalit, yung mandate sa kanila ng Panginoon to share the gospel ay hindi po nila kinalimutan. Amen? At kabilang po tayo doon. As a member of People's Missionary Church Marikina, katulad din ng pagkakatawag at katulad din ng pangagagawa sa mga early Christian churches, ang humayo at ipamalita ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kasi wala pong magbabalita niyan. Walang magpapahayag ng pagliligtas ng Panginoon, kundi tayo na nakakaunawa na si Kristo ang tanging daan ng kaligtasan. Hindi yan po pwedeng ipahayag ng mga nakatambay sa kanto na walang pagkakilala sa ating Panginoon. Subalit tayo nang maunawaan natin ang salita ng Panginoon at tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, hindi po natatapos doon. Bilang kabahagi ng iglesia, bilang kabahagi ng katawan ni Kristo, ang ipinapagawa po sa atin unang-una ay humayo. Hindi lamang humayo, kundi mag-alaga ng mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa po, itinalaga ang bawat mananampalataya bilang kabahagi ng iglesia upang gamitin ang mga kaloob na tinanggap sa Diyos para sa kapakinabangan ng lahat sa kapurihan ng Diyos. Lahat tayo may kanya-kanyang talento. Sabi nga kanina, di ba? Ang bawat bahagi ng katawan ay may iba't ibang bahagi. May kamay, may ilong, may ulo. Lahat ng yan ay may kanya-kanyang functions. At tayo ay ibinilang sa isang iglesia upang magamit ang talentong yan. Kung may talent ka para sa pagpapaawit, gamitin mo yan para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kung ang talento mo ay tumugtog ng mga instrumento, gamitin mo yan sa kapurihan ng ating Panginoon. Sapagkat hindi yan ibinigay sa iyo para sa wala lang. Lahat tayo ay may kanya-kanyang talento. Yung talent ko, maaring hindi nyo talento. Pero may talento kayo na hindi ko rin kayang gawin sapagkat ibinigayan sa iyo ng Diyos. Ang unang purpose niyan, use it for His glory. Gamitin mo yan sa kapurihan ng Diyos. Sabi po ng 1 Peter
10 to 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Gamitin daw natin sa kapurihan ng Diyos. Kung tinawag ka as a pastor, sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Naglilingkod tayo, gamitin natin ang kaloob ng Diyos sa kapurihan ng Panginoon, sa ikagaganda ng ating iglesia, sa ikakatatag ng bawat isang iglesia, which is the body of Christ. Tayo yun. May kanya-kanya tayong talento, especially the young people. Gamitin niyo ang lakas ninyo to serve the Lord. Hindi lamang po tayo naririto just to attend, maupo at makinig, subalit ang sabi dito ng Panginoon, kabilang ka sa iglesia at katawan ng Panginoon sapagkat mayroong talentong ibinigay sa iyo ang Diyos at ang talentong yan ay dapat mong gamitin sa kapurihan at kapakinabangan ng body of Christ. Amen? Amen. Pangatlo, itinalaga ang bawat mananampalataya bilang kabahagi ng iglesia na panatiling nagliliwanag ang ilaw sa sanlibutan na nagmumula kay Kristo. Mga kapatid, we are the light and the salt of this world. Kung ikaw ay estudyante, dapat nakikita sa iyo ang ilaw. Hindi ka nangongopya, hindi ka nangongodigo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi ka tumatanggap ng suhol. Katulad ng nasa gobyerno. Bago mapabilis ang mga papeles na kailangan mong maglagay. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ni Kristo, ang sabi dito, bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos upang magsilbing liwanag sa ating kinabibilangang mundo. Hindi tayo dapat kinakain ng sistema kung anong kalakaran ng mundo. Tayo mga Kristiyano sa labas ng iglesia, ay gano'n na rin tayo. Kung yung mga kaibigan natin, manginginom na rin ba tayo pag wala tayo sa loob ng iglesia? Hindi po. Let us be a light and salt of this world na maiba tayo sapagkat ikaw ay Kristiyano. Ang daladala mo ay katawan ni Kristo. Sabi tayo, kabahagi ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, sa bawat lakad natin, sa bawat sinasabi natin, sa bawat aksyon natin, dapat napaparangal natin ang katawan ni Kristo. We represent Christ sa lahat ng aspeto ng buhay natin. We represent Christ sa ating trabaho, sa community, sa lahat ng ating kinikilusan, dapat makita ka, iba ka. Sapagkat itinalaga ka bilang isang mananampalataya, nakabahagi ng kanyang body upang manatiling nagliliwanag ang ilaw na yan. Walang ibang magliliwanag sa sanlibutan, kundi tayo na may mga tunay na relasyon sa ating Panginoon. Sabi po ng Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Subukan yung mag-invite sa church. Tapos ang sama ng ugali nyo. Palagay nyo kaya maniniwala sa inyo yung inyong sinisharan? The Lord is good. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakabuti. Punta ka sa church, tapos makikita sa atin. Tayo Chismosa. Si Marites. No? Di po ba? Dapat nagliliwanag, sabi dito. Ang mabubuting gawa raw, sabi ni Kristo, makita, magliwanag ang inyong mabubuting gawa at sa mabubuting gawa na ginagawa ng kanyang mga anak, nakabahagi ng katawan ni Kristo, ay dapat nakikita yon upang pag nakita ang iyong mabubuting gawa, ang unang napaparangalan doon ay Diyos.
subukan yung gumawa ng kasamaan. Tapos ipagpapakilala kayo, I'm a Christian. Tapos nandun kayo sa sabungan, Logis! Tapos pag Sunday, pupunta kayo sa church. Palagay niyo po ba, magkakaliwanag kayo sa ibang tao? Hindi po. Ang katotohanan, tayo ay tinawag ng Diyos na kabahagi ng kanyang katawan upang magliwanag. At ang liwanag na yan ay nagmumula mismo sa ating Panginoon. Ephesians 5:8-9, sabi dito, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po sa ating sariling kabutihan, kundi ang kabutihan na nagmumula sa ating Panginoon. Dati, nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo as our Lord and Savior, nasa kadiliman tayo at ang ginagawa natin ay pawang nasa kadiliman. Subalit, ang sabi dito ng Panginoon, na yung naliwanagan na tayo ng ilaw ng ating Panginoon ay dapat nang mabuhay tayo ng nanarapat sa taong nasa liwanag sapagkat mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sabi po ng Titus 2:1-12, tingnan niyo po ito. Kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, mangaral, makatwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag maninirang puri, at huwag malulong sa alak, kundi magturo ng mabuti, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito ay kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay. Uy! Mga kabataan, kasama pala sa pagliliwanag, ay kailangan masipag sa gawaing bahay. Mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka na mabuting ugali, at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Sa verse 9, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito, ni kupitan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nahayag na ang kagandang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang pagtuturo sa atin ng talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ang haba po, pero yun po yung pinakikita sa atin na dapat nakikitang liwanag sa atin ng ating Panginoon. We represent Christ. Ano man ang estado mo sa buhay, kabataan ka man, nanay ka man, tatay ka man, nagtatrabaho ka man, o ano man ang kalagayan mo. Ang sabi dito ng Panginoon, let your light shine before others. Amen. Tahimik. Yun po, kabahagi tayo kasi ng iglesia. The body of Christ. Ang iglesia po katawan ni Kristo. Tayo yun. Tayo yun. Dapat ang bawat ginagawa natin outside this building, nare-represent natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. The light of Jesus shine upon us through our actions. Amen. Pang-apat,
Itinalaga ang bawat mananampalataya bilang kabahagi ng iglesia upang maglingkod at hindi ang paglingkuran. Amen? Leaders of the church, we are here to lead, hindi para paglingkuran. Mga lingkod tayo ng Panginoon. We lead a good example to others. Matthew 20:25-28, sabi dito, dahil dito pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Naglilingkod tayo, mga kapatid. Hindi tayo nakakalamang sa iba. Tagalinis lang ng church yan. Leader ako. Oy, linisin mo nga yun. Hindi po. Yung bossing po, nandun yun sa corporate world. Outside the church, outside the body of Christ. But kung ikaw ay kasama sa body of Christ, we are equal in the eyesight of God. Ano yun? Lahat tayo'y naglilingkod sa Kanya. May kanya-kanya lang tayong functions. May kanya-kanya lang tayong pinagagawa. Ang pastor ay hindi nakakalamang sa inyo. Tinawag lang kami to share the gospel. But sa mata ng Diyos, we are all servant of Him. Walang nakakalamang. Iba-iba lang ang ginagawa. Kung babasahin natin ng buong chapter ng ating teksto, iba-iba lang ang ating ginagawa. Subalit, lahat ng ito ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. At ang pinakamahalaga, nagagampanan ba natin ng tama yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon? Tayo po ay tinawag upang maglingkod sa Diyos. As a body of Christ, we are all co-workers in the presence of God para makapagbigay glory sa Kanyang katawan. Amen? Panglima, bawat isang mananampalataya na kabahagi ng iglesia ay itinalaga sa pagtutulungan. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Itinalaga tayo para sa pagtutulungan. Walang nag-aaway-away na body of Christ. Walang nagtatampo ang body of Christ. Kasi yung kamay, pag nagtampo sa paa, dito si kamay, dito si paa, maghihilahan. Ang isang katawan, kung saan papunta, lahat ay sumusunod. At sabi nga dito, pag binasa natin, yung sakit daw na bahagi ng ating katawan, nararamdaman niya ng buong katawan. Yung sakit ng kalingkingan, buong katawan ay makakadama niyan. Yung kapatid mo, may pangangailangan niya. Bahala ka nga. Hindi po ganun. Dapat nararamdaman natin ang bawat isa kapag may pinagdadaanan siya. Kapatid, ano ba pinagdadaanan mo? May kanya-kanya tayong pinagdadaanan at may kanya-kanya tayong pangangailangan. At ang isa, sa gawain ng church, ay magpalakasan, magtulungan sa pasanin na iniatang sa kanan ng Diyos upang maging maayos ang kanyang katawan. Which is, tayo rin po yun. Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yung pagtutulungan pala, yung pagmamalasakitan sa bawat isa, dito natin matutupad yung kautusan ng ating Panginoon. Hindi mo po pwedeng sabihin,
Ang Diyos ay pag-ibig, subalit hindi mo naman ay papadama ang pag-ibig na yan sa iyong kapatid sa Panginoon. Kung ikaw ay kumakain at ang nagugutom ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, bahala siya. Basta ako, nagsisikap ako. Pinaghirapan ko to. Hindi po. Hindi ganun sa body of Christ. We are called by God to be part of His body para magtulungan. Para mapararamdam natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. At pag lumabas tayo, makikita tayo, napakaganda dyan sa People's Missionary Church Marikina, ang magkakapatid dyan ay nagdadamayan, nagtutulungan. Hindi pa tayo nagsasalita ng salvation, makapag-church nga dun. Napakaganda ng samahan. Nagmamahalan, kapag may sakit, dinadalaw. Kapag may problema, ay pinapanalangin. Kapag may pangangailangan, sama-sama at tulong-tulong sapagkat ito ang pinasabi ng ating Panginoon. 1 Corinthians 12:18-26, sabi dito, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yon maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya ngang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng hindi na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi sa halip ay magmalasakit ang bawat isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Amen? Yan ang body of Christ. You are belong to the body of Christ. Akala nyo, ganun lang kasimple maging Christian? I receive you, Jesus Christ. Lagi ko itong inuulit-ulit kasi ang daming mga Christian, once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, and then, okay, ligtas na ako. Hindi po. Mayroong pinagagawa ang Panginoon. At kabahagi ang bawat isa sa atin doon. Sabi dito, upang hindi magkabahabahagi. Hindi po pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi kita kailangan. No? Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kaya nga yung mga gumraduates na dito, nagagalak kami sa mga pamilya. Nagagalak tayong lahat sapagkat we are family. In the presence of God, anumang kinahihinat na ng bawat isa, kung nasasaktan man sila, dapat tayong nasasaktan. Kung nagagalak sila, dapat tayong nagagalak sapagkat tayo'y iisa. Pag hindi tayo iisa, pag hindi tayo nasasaktan sa nararamdaman ng ating kapwa mananampalataya, isipin mo, hindi ka kabahagi ng church. Kasi walang bahagi ng katawan na hindi nakakaranas ng sakit o kaligayahan na nararamdaman ng isang mananampalataya. Pang-anim, bawat isang mananampalataya na kabahagi ng iglesia ay tinalaga sa sama-samang pananalangin. Hello? Ilan tayo ng Wednesday sa prayer meeting? Lahat tayo itinalaga sa pananalangin. Hindi lang mga leaders ang dapat nasa prayer meeting. Hindi lang pastors, but all parts of the body of Christ are belong doon sa itinalaga sa pananalangin ng sama-sama. Yes, meron tayong kanya-kanyang prayer. Pagising natin sa umaga, we pray, thank you Lord for a new life. Guide me, O Lord. Ino-honor ng Panginoon yun. Subalit, as a body of Christ, tinatawag din tayong manalangin
ng sama-sama. Acts 2:41 to 42. Sabi po dito, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. They devoted themselves to the apostles' teachings, and to fellowship, and to the breaking of bread, and to prayer. Church po ito. And to prayer. My brothers and sisters in Christ, let us evaluate ourselves. As part of PMC Marikina, kung tayo ba, as a church, nalalakaran natin ang ginawang example na nakita natin, yung mga early Christians, churches, based po doon sa ating binasa sa Acts 4:21 to 42. Sabi po dyan, number 1 na ginagawa ng mga early Christians, they devoted themselves to the apostles' teaching. Tanong ko, may nagturo na ba dito? May tumayo na ba mga pastor nyo na hindi biblical base? Apostles' teaching ay mula yan sa aral at turo ng ating Panginoon. Na humayo, ang sinabi niya, humayo kayo, pahayag nyo ang pagliligtas at ang pag-ibig ng Diyos. And taas noo nating sasabihin dito na tayo man, we follow the teaching of Jesus Christ. We follow the teaching of the apostles of Christ. Check. Amen. Pangalawa, fellowship. Every Sunday is a fellowship. We gather together here just to worship the Lord. That is a fellowship. And aside from that, mayroon pa tayong mga ginagawang iba't ibang fellowship. Mayroon tayo minsan, kumakain tayo ng sama-sama. Nung nakaraan, nagkaroon tayo ng family fellowship, sport fest, no? Na sumali ang marami. At kung ano-ano po mga fellowship. Ang PMC ay kasama na sumasamba ng sama-sama sa Panginoon. Fellowship. Check. Check. Okay. Breaking of bread. Dalawang ibig sabihin dito ng early Christians. Ang breaking of bread dito na sinasabi ng Christian, hindi lang po ito about dun sa ginagawa natin na every first Sunday, na pagpipira-piraso ng tinapay just to remember the goodness of God, of Jesus, dun sa cross of Calvary. Kundi ito rin po ay ginagawa, nagdadala sila ng mga pagkain, salo-salo sila, nag-share sila sa kanilang mga kapatid. Ginagawa ng PMC Marikina o hindi? Ginagawa natin yan. Check! Eto na. Praying together. Praying together. Sabi po ng mga Gawa 1:14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Take note of that. If you belong to the body of Christ, sabi dito, sama-sama silang nananalangin. Mga babae, no? Mga apostol, yung mga early Christians. Corporate prayer is one of the most important parts of our Christian life. But sometimes the most neglected spiritual practice ng bawat believers. Naalala ko po dito sa church, bago mag-pandemic, mayroon po tayong face-to-face prayer meeting. Halos kasing dami nitong nananalangin. Halos mapuno ang church. After pandemic, bawal mag-face-to-face. Nagkaroon tayo ng online. And then, the rest is history. Kinatamara na ang pananalangin ng sama-sama. Subalit, ito po'y napakahalaga. Bakit kailangan ng bawat mananampalataya nakikibahagi sa gawain ng pananalangin ng sama-sama? Bakit ba? Bakit iniutos ng Panginoon na aside from your personal prayer, we are here as a church to pray together as one. Ano po bang kahalagahan nito? Una, pinatatatag ng sama-samang panalangin ng buong iglesia laban sa balak ng pagwasak ng kaaway. The power of the church
is through prayer. Sabi po ng Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. No? Sinabi niya ito sa mga apostol niya natutulog. Si Kristo nananalangin, tapos yung mga kasama niyang apostol natutulog. Nung binalikan, uy, ba't kayo natutulog? Magbantay kayo at manalangin. Ephesians 6:11-17, sabi dito, yung Sunday, ito yung tinakil ni Pastor Ness, balikan lang po natin para makita natin. Sabi dito sa tinakil po natin ng Sunday, it's all about the armor of God. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ano yon yung sinabi nung Sunday, ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdig ang baluti ng katwiran, isuot ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napag-aralan natin ito noong Sunday. Pero hindi po dyan natatapos. Sabi po ng verse 18, same chapter, manalangin kayo sa bawat pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Hindi pala natatapos doon sa isuot. Kahit pala isuot natin ang isuot, yung mga baluti ng katwiran, ng salita ng Panginoon, a Christian without prayer, hindi pa rin sapat para labanan yung sandata ni Satanas. The power of every believers, of every Christian churches is prayer. Sama-sama. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Nung nasuot na, isuot nyo to, sabi ng Panginoon, isuot nyo ang mga baluti ng Panginoon. And then, after that, natapos ba? Sige, go na, laban na to. Nakasuot na ako ng baluti. Pero hindi, sabi dito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Lahat ng ginagawa natin, dapat sinisimulan sa panalangin. Without prayer, lahat dyan ay hindi magtatagumpay. Amen? Amen. Pangalawa, bakit kailangan manalangin ng sama-sama? Ang panalangin ng sama-sama ay nagdudulot ng kapangyarihan sa mga mangangaral upang maipangaral ng may kapatapangan at malinaw ang salita ng Diyos sa loob man o labas ng iglesia. Mga kapatid, kailangan tayo ng ating mga humahayo. Hindi man tayo nakakahayo, but the church need to pray for them upang may pangaral ang salita ng Panginoon. Sabi po ng Colossians 4:2-4, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ang sanghani ng pagkakabilanggukan ngayon, panalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Pray for your pastors, pray for your leaders, pray sa lahat ng ating pong mga humahayo. Kahit na hindi kabilang sa iglesyang ito, basta humahayo, let us pray for them. Sabi dito, upang maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Ephesians 6:19-20, ipanalangin din ninyong ako'y magpagkalooban ng wastong pananalita
upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. No? Wala po kaming tapang na mangaral na sa aming sarili lang. Tumatapang kami pag alam namin ng church kasama namin sa pananalangin. Amen. Pangatlo, nakahalagahan ng sama-samang panalangin. Ang pananalangin ng sama-sama ng isang iglesia ay nagbubunga ng kamanghamanghang katugunan mula sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito sa church na to, ilang mga mystery, na mga imposible, yung may sakit gumagaling, yung nakabilanggo lumalaya, lahat dito sa church na to, pagsama-samang nananalangin, yung mga imposible naranasan na natin at isa ko sa naranasan ko ang imposibleng pangyayari sa church na to. Nung gusto ko na mamatay dahil may sakit ako, hindi ako makapag-aral ng maayos sa college, nagkasakit ako. Subalit nang dinala ako dito sa church na to, a miracle happened. When my ninong, Pastor Uno, lagi ko itong tinitestify, dyan sa labas ng pintuan na yan. After ng worship service, pinanalangin niya ako. At dito ko naranasan ang kagalingan na hindi mapagaling ng mga doktor. Nakapag-abroad ako, nakapag-asawa ako, at ngayon naging pastor pa because of the miracle happened ng sama-samang pananalangin as a church. Sabi po ng mga gawa, 12:1-5, ito po isang miracle happened din sa early Christian. Nang mga panahon ding yon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan, at nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ay ikinulong at pinagbantaya sa 4 na pangkat at tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayang pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa Kanya. Inusig yung mga Kristiyano, yung mga apostol, ikinulong si Pedro. Anong ginawa ng church? Sila'y sama-sama nanalangin para dun sa nangyayaring pag-uusig sa mga apostol. Tapos anong nangyari? Tingnan nyo po. Nang gabing bago huwarap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng 2 kawal. Nakagapos siya ng 2 tanikala. Nakakulong na, nakagapos pa, no? At may mga bantay pa sa harap ng pinto. Biruin niyo po yan. Nakakulong na, natutulog sa pagitan ng 2 kawal, tapos may mga nakabantay pa sa pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Sabi ng anghel, bumangon ka. Sabi ng anghel, nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Isang miracle, nakagapos siya, nakatanikala. Hindi lang po tulubid, kundi ito ay, bakal, tanikala. Nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at gayon nga ang kanyang ginawa. Sabi pa niya sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring ito. Akala niya ay pangitain lamang yon. Nakalampas siya sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal sa labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas. Biruin niyo pong nagagawa ng prayer na to. Kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang iniwan ng anghel. No? Praying together is a powerful prayer na kung saan makikita natin yung breakthrough
Nakita natin dito. Hindi lang para sa kanila, kundi napakalaki po nito, no? As a community, as a nation. God moves in a mysterious way. Kanta yun, ano? God moves in a mysterious way when the whole church praying together. Do you believe? Mysterious ways, meaning, yung imposible, nagiging posible. Yung napakahirap unawain sa isip ng tao, subalit, ito'y nakapangyayari sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang kamay ng Panginoon ay kumikilos kapag nakikita niya na yung kanyang katawan, which is the church, praying together. And then, nakita natin, ituloy po natin sa Gawa 12:13 to 15. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda, Ate Rod, lumapit ka pa na isang katulong upang tingnan kung sino yon. Nakita niya ang tinig ni Pedro. Dahil sa tuwa ay tumakbo siya papasok. At papasok ng bahay nang hindi pa nabubuksan ang pinto. At sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Sinabi niya sa mga nagpipray, ano po yung sagot ng mga nagpipray? Nahihibang ka ba? Maging yung mga nagpipray, nagtaka. Nakala nila, they are praying together, na proteksyonan lang si Pedro doon sa loob, pero hindi nila akalain na lahat ng nakakalag, nakalabas sa kung saan ilang mga bantay yung nakabantay sa kanya, medyo nagtaka. Totoo kaya to? Hindi nila pinaniniwalaan si Roda. Naihibang ka ba? Sabi nila, ngunit iginiit niyang naroon nga si Pedro, kaya't sinabi nila, anghel niya yun. Ayaw pa rin nilang maniwala. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Nakita niyo po yun, mga kapatid? The power of prayer. As a church, as a body of Christ, kumikilos in a mysterious way ang Panginoon kapag nakikita niya ang iglesia ay nananalangin. Katulad nung isang ating kapatid, nung siya ay nasa loob pa, lagi siyang tumatawag sa akin pag may pagkakataon, Pastor, kayo na munang bahala sa family ko. Ang lagi ko sa kanya sinasabi, Kuya, tatagan mong loob mo. Ipagpatuloy mo ang gawain dyan sa loob. Ang church ay hindi tumitigil na manalangin sa'yo. Balang araw, ilalabas ka ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi sa kanya yon. Kasi nakikita ko every Wednesday nananalangin ng church for that, And then, after 7 years, yung kamay ng Diyos sa imposible ay kumilos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon for that. Kahit na nakikita natin na imposible sa ating paningin, pero ino-honor ng Panginoon ang body na nananalangin ng sama-sama. Prayer of the church ay hindi lang ibinigay sa mga pastor, sa mga leaders, kundi sa bawat isang kumikilala sa ating Panginoon. Sa kalagayan ng bansa natin ngayon, na para bang wala ng pagbabago, korupsyon, yung mga nakaupo. Subalit, if we pray together, I believe that the hands of the Lord will move in a mysterious way sa ating bansa just to heal our land. Do you believe of that? Amen. Kailangan lang nating matutunang manalangin ng sama-sama. Walang ibang mananalangin sa ating bansa kundi tayong mga kumikilala sa Diyos. Tayo yon. Ibinigay sa atin as a church, sabi dito, sama-sama kayong manalangin and the Lord will move mysterious way kung tayong bawat isa ay makikibahagi. Nagkaroon tayo after pandemic, nagkaroon tayo ng first Saturday prayer meeting. But sad to say, di tulad ng dati bago mag-pandemic, ang mga leaders pa rin ang nananalangin. Nag-meeting kami nung Sunday about ano bang gagawin natin just to
mapakita natin na ang iglesia ay sama-samang nananalangin, and then we decided every Sunday, we pray together. Mayroon tayong ipapanalangin every Sunday as a church, and makikita natin kung paano kikilos ang Panginoon sa mga pinapanalangin na yon, at ang buong iglesia ay magsasaya. At ngayong umagang ito, ipapanalangin natin, ang nakatalaga ngayong Sunday na to, ay ipapanalangin natin ang ating bansa. As a church, we're praying together to pray for our nations. No? That the Lord will move to heal our land. 2 Chronicles 7:14, if my people, who are that people? We are the people of God. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Mga kapatid, let us all stand. Sama-sama nating ipapanalangin ang ating bansa. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray, we will ask forgiveness for the Lord. We will humble ourselves before the Lord for the sake of our nation, Philippines.